Sige po, tayong lahat ay manalangin. Yumuko po tayo. Let's pray. Morning, Lord. Lord God, we praise your name. We worship you. Exalt your name, Lord God, in this place, in our lives, Father. Lord, Panginoon, salamat sa mga buhay na patuloy mong pinagkakatiwala, Lord God. Salamat sa joy, Lord God, na ikaw ay kasama namin ngayon. Salamat, Lord, sa provision, Lord God, na nakarating kami dito, Panginoon. And Lord, thank you for this opportunity, Lord God, that we can listen to your words, study your words so we can know you more, Panginoon. Speak to us, Lord God. Kausapin mo kami ng mga personal messages mo sa amin, Lord God, through your words today. And Lord, don't let the enemy distract us, Lord God. Thank you, Lord. We ask for full wisdom, Panginoon, para sa mensahe mo ngayon. In Jesus' name, Amen. Ang hingal ko. Takot ako dito. Pero sige. Prayer po ang topic natin this month. Amen po ba? Prayer? Nagpe-pray na po ba tayo? Amen. Dapat. Kahit kakain lang, dapat. Magpe-pray, di ba? Kung naniniwala ka po sa panalangin, higit lalo na dapat naniniwala ka na may Diyos. Tama po ba? Amen? Payat ko na, naubo yung pants ko. Hindi ako nag-belt. Amen, di ba? Uy, mag-amen kayo. Ayan. Sige. Ulitin ko po, kung naniniwala kayo sa panalangin, higit lalo po na dapat naniniwala kayo sa Diyos. Tama? Kasi para saan pa po yung panalangin na yan kung hindi po kayo lubusang naniniwala sa Panginoon? Kanino kayo nananalangin? Sa hangin? Diba? Sinishare ko po sa cell group ko last Friday. Sabi ko sa kanila, sometimes kasi tayong mga tao, when we pray, sige, Lord, naniniwala naman ako sa iyo eh. But on the back of our minds, anong nasa isip natin? Naririnig kaya ako ng Panginoon? Di ba may ganon? Ano kayang ginagawa ng Lord ngayon? Parang, meron nga kayang Diyos na nakakarinig nitong panalangin ko? So sa tingin nyo, the Lord will hear you kung ang faith mo when you pray ay kalahati lamang. Hindi, di ba? So dapat, kung gaano katindi yung paniniwala mo, nasasagutin ng Lord ang panalangin mo, higit lalo na dapat naniniwala ka na may Diyos mismo na sasagot ng prayers mo. Amen ba? Dapat naniniwala ka na pakikinggan ka ng Diyos. Naniniwala ka ba? Siyempre, nananampalataya ka din na may makukuha kang sagot. Alright? Sige, meron akong i-share sa inyo dito. Uy! Yan. So God will not hear you, sabi ni Charles Spurgeon, God will not hear you unless you believe He will hear you. Grabe, no? So hindi ka pala maririnig daw ng Lord kung hindi ka naniniwala na pakikinggan ka niya. Well, common sense na lang naman talaga yon, di ba? Kung ikaw may kausap kang tao, kakausapin ka, tapos feeling mo, alam ko, di naman ako pakikinggan nito eh. Aba, hindi ka talaga kita pakikinggan, diba? But if you believe He will be as good as your faith. So He will be as good as your faith. So ibig sabihin, yung sagot ng Panginoon ay nakadepende sa faith na meron ka. So meron akong ikikwento muna sa inyo para medyo ma-loosen up muna tayo kasi parang tense kayo eh. So, ako pala, no? Tense ako. Hindi. Meron ako i-share. So, testimony na rin po ito. So, last month, actually December pa, yung may mga in-announce sa amin, sabi, end of year review na ng mga employees, ganyan-ganyan. Sabi ko, end of year review? Sana hindi nila ako napapanood para hindi nila marinig ang mga hinaing ko. So, sabi, end of year review. Ako, meron po akong mga hawak na tao, siguro mga 10, ganyan. So, gagawa ko po ng review lahat ng mga employee na yon na under sa akin. Tapos, syempre ako, meron din po akong review. Gagawin naman po ng manager ko. Tapos, tinanong ko, sabi ko, eto bang end of year review na to? Meron tong, alam nyo na, dagdag ba ito pag maganda ang inyong performance? Appraisal, di ba? Sabi ko, sagot sa akin, ay, wala, web.
Sabi ko, ano to? So, ganun talaga yung sagot ko. Para saan to? Tapos, bandang mga March, nag-announce yung company. Nagbago kasi sabi ko, Lord, bigyan niyo naman kami ng appraisal. So, nag-announce, sabi, magkakaroon na daw ng appraisal. Ito na. Nung pagka-announce na magkaka-appraisal, tuwan-tuwa na ako, kinikilig-kilig na ako kasi last year wala kaming appraisal eh. Biglang, nung in-announce, sabi, yung mga na-promote last year, yung mga nag-increase last year, simula May 2023 hanggang April 2024, hindi kasama sa appraisal. Sabi ko, kailan ba ako na-promote? June 1. Sabi ko, ba yan? Tapos, hindi mo kasama, Lord. Gawagano ako, sabi ko pa dun sa manager ko, ano ba yan? Sabi ko, hindi man lang ginawang May. Hindi man lang April. Ganun. Di sad na ako. Sabi ko, sama-sama ng loob ko, magawa ako ng mga review ng mga agent ko. Sila may marireceive. Tapos ako, wala. Tapos sobrang pray ako, Lord, bigyan mo naman ako ng appraisal. Sabi ko, magba-birthday na si Wapa. Sabi ko, ganun mga ano ko. Kasi yung mismong anniversary po ng promotion ko is yung birthday mismo ni Wafa. So sabi ko nun, sige na nga, basta pray lang ako, Lord, ikaw naman gagawa ng paraan. Tapos, last Friday, nung isang araw, di kinausap ako ng manager ko. Sabi niya, Web, mag-end of year review tayo. Sama-sama na loob ko pa dun. So, ba't pa natin gagawin to? Eto na. Ni-review niya na ako. Alam mo, sabi niya, Web, sa lahat ng mga team leader na hawak ko, sabi niya, ikaw ang may pinakamataas na score. Di lalo ko nalungkot. Kasi sabi ko, ang taas ng score ko, wala lang ako appraisal. Tapos, sad na ako. Pero ang ganda ng feedback niya. Sabi niya, alam mo, sayang ganito, ganyan, mag-apply ka na ring manager, ganun. Tapos, maya-maya, parang nakarinig ako or naka-receive ako ng announcement. Biglaan ba naman, in-adjust ba naman nila yung eligibility ng appraisal? So from May 2023 to April 2024, naging July 1, 2023 to April 2024. Sabi ko, hiningal ako, sumikip yung dibdib ko. High blood din ata ako nang hindi ako high blood. Sabi ko sa kanya nun. So, ayun, included na po ako sa appraisal. Yes, pero hindi ko sasabihin kung magkano kasi wala pa naman. Pero being the highest scorer, syempre, expect tayo. Pero, yan, sinama ko po kasi yun sa panalangin ko. Sabi ko kay Lord, alam ko, you're listening to me, Lord God. It may seem impossible, pero alam ko wala imposible sa'yo. Bilgaan ba naman, buong company nag-adjust para sa akin. O, diba? Gano'n ko iniisip ko. In-adjust ang buong company. July na kayong lahat. So, yung ibang mga kasama ko na na-promote din ng mga June, ganyan. Tuwan-tuwa din sila kasi biglang in-adjust. Tapos walang kahit anumang meeting, walang kahit anong bigla na lang in-announce. So, praise God for that. Diba? Hinihingal ako. So, the title of our message for today is, The Gift. Yan. Okay. Regalo. Alam niyo po, ang panalangin po ay isang regalo galing po sa ating Diyos. Paano? Paano siya naging regalo? Alam niyo po kasi, ang panalangin ay parang binigyan na po tayo ng Panginoon ng access na makausap siya 24/7. Diba? Alam niyo po, kung bakit ito amazing, kasi maaring marami po tayong kakilala, marami tayong close families, close friends, na lagi nating nakakausap. Diba? Na very helpful naman sa mga buhay natin. Meron tayong mga mentor, cell leader, may mga pastors, at kung sino-sino pa na nakakatulong sa buhay mo. Pero, hindi sila laging nandyan para sa'yo. Diba? Hindi sila laging available. Nandyan sila kapag minsan, pag may time sila, pag kinausap mo, kausapin ka, tutulungan ka, pero not all the time. Unlike God. The Lord is instantly accessible. Diba? Kaya niya po ginawa yung prayer or binigay sa atin yung prayer. It is for us to communicate to Him anytime, anywhere,
kung saan mo man gusto, ano mang ginagawa mo, pwede kang manalangin sa Panginoon. Alam niyo po yung tanong ni Gary V sa kanta niya, alam po yung kanta niya. Natutulog ba ang Diyos? O ano pong sagot? Natutulog ba si Lord? The Lord doesn't need sleep. He's always awake. Sa umaga pagising mo, pwede mo na po siyang kausapin. Habang naliligo ka, preparing to go to school, to work, pwede mo po siyang kausapin. Habang bumabiyahe ka, nasa jeep ka, nasa sasakyan ka, nagdadrive ka, pwede niyo po siyang kausapin. Bago ka magsagot ng exam mo, estudyante ka, pwede ka muna mag-pray. Diba? Habang nasa trabaho ka, pwede kang manalangin. Pauwi, bago ka matulog, hindi ka man makatulog, pwede mo pong kausapin ang ating Panginoon. And that's the amazing gift of prayer. Kahit saan, kahit kailan, pwede po nating kausapin ang Lord. Nabigyan niya po tayo ng access anytime. So today po, ang mensahe ng Panginoon ay manggagaling sa isa po sa mga famous prayers in the Bible. Alam ko ito yung shinare ni Sheila last Wednesday. Kung nanood po kayo ng midweek, kilala niyo po siya. Ito po ay about sa prayer of Jabez. Okay? And ang naging gift po sa kanya ng Panginoon is when God answered his prayer. Sige, pabasahin po natin in 1 Chronicles 4:9-10. Sabi dito, Jabez was more honored than his brothers. Diba? His mother named him Jabez and said, I gave birth to him in pain. Ang meaning po ng pangalan na Jabez ay pain. Grabe no, ikaw ba naman yung nanay, pangalanan mo yung anak mo ng kirot? O, sige nga. Nahirapan akong iiri ka. O, ang pangalan mo ngayon, hirap. Payag ka ba? Ikaw yung anak? Hirap. O, kaya, ano bang Tagalog ng pain? Kasi tinatagal ng Tagalog ko, sakit. Parang hindi naman kasi masyadong ano eh. O, ipangalan sa'yo, sakit. O, Mary Sakit. Okay ba yun? Diba? Dusa, hapdi, o ano pa? Diba po? Ay, hindi po. Galit na pala yun. Kumbaga parang yung kasi nung panahon po na yon in the Old Testament or nung kauna-unahang panahon, uso po talaga yan. Kung ano po yung kalagayan, sitwasyon, nung araw na ikaw ay pinapanganak, yun po ang pangalan mo. Buti hindi po kayo pinanganak ng bagyo, mga ganyan. Meron po ba dito pinanganak ng bagyo? Brown out. Kawawa naman kayo, di ba? Pero ito po si Jabez, ang saklap nung pinangalan sa kanya kasi pain ang ibig sabihin. Diba? Marang, Yung kapanganakan po kasi niya ay nag-cause ng matinding pain dun sa nanay, siguro physically, emotionally, or baka hirap na rin sila sa buhay, tas lumabas pa siya. So parang yung nanay niya, ikaw ang aking paalala na ako ay nahirapan na saktan nung ipinanganak kita. Diba? Yung name pa naman is lifelong. Hanggang buhay mo na po yan dadalhin. Diba? So ikaw, lifelong, meron kang negative na label. Sad. Kayo po ba, alam nyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalan nyo? Sakto yung kanta natin kanina, di ba? May Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, yung mga ganyan, Jehovah. Kayo po ba, alam nyo ibig sabihin ng pangalan nyo? Wala naman pong pinangalang Satanas dito, di ba? Lucy. Yung pala short ng Lucifer, no? Pangalan mo. Ay! Naku, wag naman sana. Pero, di ba, kung minsan, yung April, si April, batiin po natin siya, birthday po niya ngayon. Pinanganak siya ng April, kaya April ang pangalan niya. Buti hindi October yung pangalan ko. Di ba? Pero, noong time po kasi na yan, kadalasan pa naman, kung ano po yung pinangalan sa inyo, kung ano po yung itinawag sa'yo, parang yun na rin yung nagiging destiny mo. Di ba? Meron po ba kayo ditong Joy ang pangalan, tas masiyahin? Meron! Ayan si Mary Joy. Titingnan mo pa lang yan, tatawa na yan. Mary ka na nga, Joy ka pa, doble-doble, baliwan na, di ba? May Glory pa. Iba, grabe talaga yung pangalan ni Joy. Di ba? Parang minsan kung ano yung tawag sa'yo, nagiging ganun ka. Sino po dito tinatawag na pogi? Ayan. Alam nyo po kasi, kakatawag po sa inyo ng ganon, kahit hindi naman totoo, feeling mo tuloy, hindi ko kasama po talaga, meron po ako talagang notes. Ayan kung ano yung laging tawag sa'yo, ma-embody mo.
Oh. Kaysa naman pangit ang itawag sa'yo, di ba? Tatanggapin mo ba? Sino yung pag dumaan dito? Uy, ganda. Ikaw naman kinikilig ka kahit hindi totoo. Di ba? Kahit alam mo namang hindi naman talaga, pero ako, baka magalit sa akin yung mga nanonood. Ayan. Di ba, kakatawag tuloy sa'yo ngayon, akala mo, yung ka na. Isipin niyo po si Jabez. Hoy, kirot! Di ba? Hoy, hapdi! Ganyan. Hoy, sakit! Isipin mo, ganun ba naman yung itawag sa'yo? Ano na lang po ang naramdaman ni Jabez nung mga panahong iyon? Siguro ako parang di na lang ako lalabas ng bahay. Di ba? Kaysa tawagin niyo ako ng kirot. Parang ang ganda ng kirot na pangalan, no? Sige, pag nagapusa ulit ako. Nung unang panahon po, big deal po talaga siya sa kanila. Kung ano yung pangalan mo, tatatakan ka na nila na ganon. Sa Old Testament. Diba? Si Jabez, feeling ko po talaga na bully po talaga siya nung kabataan niya. Malungkot po talaga ang childhood nito. Alam niyo naman po ang mga kabataan, di ba? Pag pinangalanan, binubuli po talaga yan. So, eto naman po yung ginawa ni Jabez sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Sige, basahin natin yung verse. Yan. Verse 10. Sabi dito, dahil sobrang sama na ng nararamdaman ni Jabez, he prayed to the God of Israel. Ito na. Ito naman yung maganda kay Jabez. Sabi niya, I pray that you would greatly bless me and increase my territory. May your favor go with me and take evil away so that I will not be in pain. And God granted his request. Ibang version yung kinuha ko. Alam niyo po, ramdam ko po sa panalangin ni Jabez yung bigat ng daladala niya. Grabe, no? Lord, bless me greatly. Hindi na lang basta pagpalain mo ako, Panginoon eh. Meron pang adjective na greatly. Adjective ba yun? Adverb? Tapos yung increase my territory, favor be with me, take evil away from me. Grabe yung prayer, no? Kayo po ba, ganyan po ba yung panalangin nyo? Hindi. Thank you, Lord, for today. Salamat, iningatan niyo po ako. Gisingin niyo po ako bukas, Lord. Ganun lang yung prayer natin eh. Diba? Pero si Jabez, ang tindi nung pinagdadaanan niya, kaya siya nakapag-pray ng ganyan. Diba? And kaya po din, ang panalangin ni Jabez ay naging ganyan because he wanted to change his destiny. Ayaw niya na po, natatakan siya ng mga tao na puro sakit, hirap at kirot ang daladala ng pangalan niya at ng buhay niya. And dahil naniniwala po siya that God alone can change his destiny, ginamit niya po yung gift ng panalangin. So for today, pag-uusapan po natin yung 4 na bagay na pinag-pray ni Jabez sa Panginoon. So, una is G. Ate Pastora Jen ako today. Great blessings. Next, I. Increasing territories. F. Favor be upon me. And then T. Take evil away. So, iisa-isahin po natin yung gift, yung letter na yan, ipag-uusapan natin kung bakit umabot sa ganyan ang panalangin ni Jabez. Kahit hindi nyo nakopyahin kasi makikita nyo pa yan later. In great blessings, sa verse 10, makikita nyo po dyan, unang-una niya pong hiningi is that you should greatly bless me, Lord. Sabihin nga po natin, blessing attracts. Yung parang nag-breakfast, blessing attracts. Yan. When we have the blessings of God, it has an attracting force. Meron po yung attracting force na kasama. Sige, bibigyan ko po kayo ng example. Unang-una pong na-attract ng blessing is people. Paano yan? Sa kalagayan po ni Jabez, maaaring iniiwasan siya ng maraming tao dahil sa pangalan niya. That's why he asked for blessings. Alam niyo po, kung kapag na-bless kayo, ano pong biglang dumadami sa inyo? Kaibigan! Ano pang dumadami? Pamilya! Biglang dumadami kapag nalaman may pera ka. Diba? Tama? It attracts people. Pero huwag kayong mag-alala. On a positive note,
another thing na ina-attract po ng blessing is opportunity. So the more that you are blessed, the more that you have opportunities. Kung dumadami ba naman yung pamilya mo o yung friends mo dahil may pera ka, then that's the best time for you to share and spread the word. Diba? Opportunity mo na yon para ma-win mo ang family mo. Kaya lang, iniisip kasi natin lagi Naku, hututan lang ako nito Kaya ito biglang nagpakilala Huy, ako nga pala yung pamangkin ng nanay mo sa kabilang ganito, sa taga-kabilang kanto. Hala, hindi ko po kayo kilala. Tapos biglang, meron ka ba dyan? Diba? Ganun kasi iniisip natin, tinatatakan agad natin yung mga tao, lalapit pa lang. Ayan, alam mo na. Meron niyang binabalak na masama. Diba? Pero totoo naman po kasi yon. It really happens. Pero, ang masaklap din naman is kapag wala ka na, naiiwan ka din pong mag-isa. Sad, diba? Pero, sige, doon na lang tayo mag-focus sa positive. Pag na-bless ka po, dadami ang opportunities mo. Kapag na-blessed ka po, dadami din naman ang opportunities mo to bless other people. Okay? So si Jabez, kaya gusto niyang ma-bless kasi he wanted to use his life na imbes na pain, yung maibigay ko sa kanila, o sakit, dahil sa pangalan ko, blessing naman yung ma-share ko sa kanila. Gusto talagang baligtarin ni Jabez kung ano yung buhay niya Pero alam niyo po ba, when your life becomes stagnant, hindi na nagbabago, na-stuck na, paulit-ulit na lang po yung nangyayari, wala nang improvement. If your life becomes barren of opportunities, and if your life becomes hindi na blessing to other people, ang ibig sabihin lang po niyan, yung blessing ng Panginoon, wala po sa inyo. Kasi, ang sabi po dito sa quote, ay whatever that is on your life today will determine the situations that will arise tomorrow. Kung ano po ang nasa sa inyo ngayon, yun po ang mag-aakit ng mga mangyayari in the future. 'Di ba? Kung blessing po ng Panginoon ang dala-dala nyo, surely good things will happen in your life. Pero kung wala po dyan ang pagpapala, pabor ng Panginoon, it will only cause you trouble. Sige, mapapansin nyo po, everywhere you go, kung wala po ang blessing ng Panginoon, palaging merong trouble. Sige, bibigyan ko kayo mga example. Sino po dito nakaranas umalis sa isang lugar dahil ang gulo? Sino po dito umalis sa isang lugar kasi nung nagtayo ka ng business, nalugi? Sino po dito yung umalis ka sa isang neighborhood kasi napaaway ka? Meron po ba? Secret na lang natin yon, no? Kasi kakaya naman, splok natin dito. Sino po dito din naman, dun sa lugar mo, in-applyan mo na lahat ng company, hindi ka natanggap-tanggap. Kaya umalis ka. Nakipagsapalanan ka sa Maynila. Di ba? Ganyan yung nangyayari sa mga tao, di ba? Alam mo, kahit saan ka po magpunta, kung wala ang blessing ng Lord sa'yo, it will be the same. Kahit pa magpunta ka sa Maynila para maghanap ng trabaho, it will remain the same. Kahit mag-relocate ka, magtayo ka ng bagong business sa ibang lugar, kung wala po ang pabor at ang pagpapala ng Panginoon, it will remain the same. Wala pong mangyayari. It will just cost you trouble. Paulit-ulit ka, nagsasara bukas yung tindahan mo, ganun yung nangyayari. Why? Kasi wala yung blessing at pagsama ng Panginoon. Pero, eto po yan. Siyempre may pero. Pag ang pagpapala po ng Panginoon ay nasa sa iyo, makikita mo po yung difference. Ang nangyayari po doon, kahit walang tao doon sa subdivision nyo, tas nagtayo ka ng tindahan, naglakas ka ng loob with your 100% faith, lagi pong sold out ang tinda mo. Gagawa po ang Lord ng paraan. Paano? Mabibili yung mga produkto mo online. Kasi walang tao sa subdivision In order online. Sa trabaho, hindi mo na kailangan mag-apply. Biglang dadating. Yung mga trabaho, kabilaan yung mga offer. Hindi ka na lumalabas ng bahay. Meron ng mga trabahong lumalapit sa'yo. Yung mga tao sa paligid mo ngayon, imbis na chinichismis ka, lumalapit na sa'yo, uy, sama mo naman ako sa church. Nagbabago, no? Biglang iba na. Kasi kasama na yung blessing Di ba? Dati, ikaw yung nangungutang ngayon, di ka na nagpapautang.
Nagpapautang ka na. Oo. Diba? Nadala ka. Nadala ka na. Hindi nyo, ito po ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ang company mo ang disadvantage. Hindi yung in-applyan mo ang disadvantage. Hindi rin po ang lugar kung nasan ka ang disadvantage. Hindi rin po yung klase ng business ang mali dito. Hindi po yung mga tao sa paligid mo yung may problema. Alam niyo po kung ano po yung hadlang? Wala po ang pagpapala ng Panginoon. Hindi po natin kasama ang pabor ng ating Diyos. Kahit wala nang gawin yung kaaway, sapat na kasi wala ang pagsama ng Panginoon. Diba? Sadyang wala po kasi ang blessing ng Lord. Kaya hindi po tayo nag-i-improve. Hindi po tayo nabe-bless. So when you have the blessings of God, wala pong magagawa ang kaaway sa ating mga buhay. Amen? The enemy will just be wasting their time and efforts trying to bring you down. Kapag kasama mo po ang Panginoon at ang pagpapala niya, wala po kayong talo. When you pray, diba, don't just simply ask for financial. Sabi mo, Lord, tulungan niyo naman ako mabayaran to. Hindi ganon. Ask for His blessing. Alam niyo po yung blessing na binabanggit dito is hindi yung mga blessing na natatanggap niyo daily. Ang blessing po dito is yung parang pinatungan ka ng kamay at binless ka. Alam niyo pa pag nagpapabless po kayo ng bahay, nagpapabless kayo ng sasakyan, nagpapabless kayo ng baby, ganun pong klase ng blessing yung sinasabi po natin dito. Hindi po yung pabigas, hindi po yung mga paulam, hindi po ganun. Yung blessing po talaga na nagmumula sa Panginoon. Okay? So when you pray, diba, ask for God's blessing. Alam niyo po, in Genesis 12:2-3, yan. Sabi ng Lord, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great. Related pa din to kay Jabez. And you will become, what? A blessing. Grabe, no? Katulad po ni Jabez, anuman yung pinangalan sa'yo ng nanay mo, ng mga tao sa paligid mo, ginawa ka ng nickname na iyo, anuman ang itawag sa'yo ng mundo, God will make your name great. Diba? Wala po silang magagawa at magiging pagpapala ka sa lahat ng makakasalamuha mo. Kahit ano pa yung pangalan mo, wala pong tatalo sa'yo, sa buhay mo, kapag ang pangalan ng Diyos ang daladala mo. Kahit ano pang name ang meron ka, if you have the name of Jesus, if you have the name of God in you, wala kang talo. Diba? Kaya, si Jabez, okay lang yan. Sakit ang pangalan ko. At least, dala-dala ko yung pangalan ng God of Israel. Diba? So because of that, ito, a life that is showered with blessings is meant to be lived out in service to others. So kapag daw po tayo ay napagpala, yun pala, ang meant ng Panginoon doon is for you to become a blessing to others. Hindi ka lang pala basta pinagpapala ng Lord, gusto rin niya maging pagpapala ka din sa iba. Alam niyo, church, I hope that all of your prayers will include or will be full of bless me, Lord. Bless me, Lord, with great blessings. Diba, Lord, I tap in the power of your hands, of you, Lord God. Ganun na po yung mga prayer natin. That you will bless me, that you will join me everywhere I go. Sige, sabihin nyo nga po, bless me, Lord. Sabihin nyo po sa katabi nyo naman, may God bless you. Yan, sige, palakasan nyo pa, iparinig nyo sa kaaway na pinagpapala natin yan. Diba? Amen. O, alam nyo po, let's stand up and pray. Sige, tayo po tayo. Okay, mag-alala, bawat point may prayer tayo. So this time, ipag-pray natin that God will change our destiny. Ipag-pray natin yung blessing mismo na nagmumula sa Panginoon ay mapa sa atin. Everywhere we go, everything that we do, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, hingin natin yung pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Sige, sabay-sabay po tayo manalangin. Samahan niyo po ako, yung po tayong lahat. Lord God, we are here, Panginoon, in your church. Lord, we're trying to change our destiny, Father.
And Lord God, Panginoon, we're also here, Panginoon, asking for your great blessings, Lord God. Panginoon, bless us with blessings that attracts people, Panginoon. Panginoon, so that we can have opportunities, Lord God, to share your word to them, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga pagpapala, Lord God, na nagmula, Panginoon, mismo sa pintuan ng langit, Lord God, from the windows of heaven, Lord, that everything we do, Panginoon, will be greatly blessed by you, Panginoon. Anumang hawakan ng aming kamay, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito, Lord God, ay pagpapalain mo, Lord Jesus. Lord God, that every plan we make, every decision, Panginoon, na gagawin po namin, ay sasamahan, kakasihan ng iyong pagpapala at pabor, Panginoon. Lord, we thank you for blessing us, Lord, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, upo muna tayo. Hindi pa po tayo tapos, baka pumasok na yung, wala akong ibang nais. Ay, hindi, mamaya pa pala yan. Baka yun na yung Okay, point number 2. Yan. Tapos na tayo sa G, ng gift, di ba? Next po ay increasing territories. So everyone say territories. Alam niyo po ba yung territories? Sasakyan. Di ba? Nasasakupan. Yes, that's territory. Mga pag-aari. Diba? Mga kalupaan na iyo. So dito po, sa request ni Jabez, gusto niya po na i-expand ng Lord ang kanyang territories. He wanted his boundaries to be removed. Paano boundaries yung pinag-uusapan natin dito? Dahil nga po sa pangalan ni Jabez, siya po ay nakulong sa tawag na puro sakit lang ang dala mo. Pain lang ang kinokos mo sa buhay ko, pahirap ka lang. Doon po nakulong si Jabez. Yung pangalan niya mismo ang naging border for him to do great things in his life. And right now, he's asking the Lord to expand yung borders. Diba? Alam niyo po yung mga territory nung unang panahon is a proof of greatness. Agree po ba kayo? Kasi noon, kaya uso po yung mga war, kasi gusto po nilang i-conquer yung mga bansa, yung mga lugar. Kasi once na dumami, yung na-conquer mo, parang, great, the great. Kaya uso yung mga ganyan, the Great Roman Empire. Yung mga ganon, di ba? Kasi po, kapag maraming territory ang na-conquer mo, ibig sabihin lang nun, malakas ka, makapangyarihan ka, di ba? Mayaman kayo. You have great powers if you have territories. So alam niyo po dito, in Psalm 71:21, sabi dyan, you shall increase my greatness and my comfort, and comfort me on every side. Alam niyo po, church, it is one thing to be great, but it is another for your greatness to be multiplied. Okay? So parang kung iaano po natin dito, sapat na meron kang territories. Meron ka ng sasakupan. Pero mas okay po kung yung territories mo na yon magmumultiply. Mamaya medyo ihimay-may natin yan. So kapag hiningi po natin sa Lord na tayo ay increase yung mga territories natin, ibig sabihin lang po nun, hinihingi natin sa Panginoon na hindi na po tayo magiging katulad ng dati. Kapag ikaw ay humingi ng expansion, yung buhay mo mag-iiba. Kunyari, nadagdagan ka ng business, nadagdagan ka ng property, magbabago po yung takbo ng buhay mo bigla. Biglang meron kang mga isipin, merong dumami yung bayarin, 'di ba? Yung dati pamilya mo lang inaasikaso mo, ngayon may business na. So once that the Lord increased your territories, you will never be the same again. Kaya po ito ay parte din ng prayer ni Jabez. Kasi nga 'di ba, he's trying to change his destiny. Binabago niya po yung takbo ng buhay niya eh. So gusto niya lumawak naman yung borders ng life niya. So sabihin po natin, enlarge. Yan, enlarge. Next naman pong word, expand. Ba't parang wala na po tayo? Ako na lang po ata nandito. Sige, online na lang kakausapin ko. Ayaw po tayo kausapin. Hindi, sabay po natin sabihin, enlarge. Yan! Oh, expand. Multiply.
So yan po ay mga synonyms ng increase kapag sinearch nyo po sa Google. Yun po yun. Pero alam nyo po, hingin po natin sa Panginoon na palakihin niya pa po ang ating mga nasasakupan. Let's ask God to give us room to increase yung spiritual life po natin. Humingi po tayo ng room from the Lord to increase the financials. Increase ang ating ministry. I-increase po ang ating mga personal lives. At lalong-lalo na po syempre, yung knowledge po natin sa Panginoon, madagdagan. Diba? Yung territory po dito na sinasabi ay hindi lang naman po yung physical na lupa na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Lahat po ng meron ka na naaabot mo, ito po yung territory na sinasabi dito. Alam niyo po, pag bumili po kayo ng house and lot, territory yun, di ba? Territory. Kasi it's under your name. So pag-aari mo yun. Pero ano pong usual na ginagawa kapag bago yung bahay at ang lupa? Anong unang-unang ginagawa ng may-ari? Pinapabakuran. Tama. Bakit? Kasi you wanted to protect your territories. Diba? So merong mga border, may wall, may fence. Nilalagyan ng bakod. Sige, meron po ko sa inyong papakitang illustration. Napakaganda po ng gawa ko dito. Talagang in-effortan ko po talaga ito. Eto po kayo. Diba? Imagine that's you. Ang ganda ng drawing ko po talaga. Alam nyo po, na minsan, kaya po tayo ay nahihirapang mag-expand. Kaya hindi po tayo lumalago. Kaya hindi po tayo nag-enlarge. Hindi tayo nagmumultiply. Ay dahil po, ang kaaway is doing his best to put borders sa inyong mga buhay. He's trying to limit you with problems. He's trying to limit you with people na sasaktan kayo. He's going to limit you with insecurities. Diba? Pupunuin ka po ng Lord, ng kaaway, ng borders, at magiging ganyan ka po. Ang ganyan magiging itsura mo. At the end, dilat ka na lang, hindi mo na po alam. So, ibig sabihin, pag ganyan, hindi ka na makakakilos. You will be stuck in the same position. Same place, walang improvement, walang progression na mangyayari po sa buhay nyo. And si Jabez po, during that time, ayaw niya na po na mahadlangan siya ng kaaway. Gusto niya na pong alisin yung mga border. Para kahit saan po siya magpunta, kahit yung pangalan niya po is about pain, ang makikita na po sa kanya is yung blessing ng Lord, yung power ng Lord, yung authority ng Lord sa buhay niya. Kasi po, whatever that has tied you down, yung mga tumali po sa inyo, prevented you from expanding your territories. Yung mga kasalanan na inahayaan yung pumulupot sa inyo, yan po yung mga bagay na pumipigil kung bakit hindi ka na po nagkakaroon ng increase. Yan din po yung dahilan kung bakit yung business natin hindi na lumalago. The devil, the enemy, has limited your power. Diba? Parang wala na, hindi ka na makakakilos. So when we pray, we can ask God, Lord, tulungan mo po akong makawala dito sa mga borders na nilagay ng kaaway sa buhay ko. Ano mang bagay yung naglilimit sa akin ngayon, Panginoon, alisin nyo. Kasi po, bumalik. Yan. Ang indication po that you are growing is when you see that your territories are increasing. Amen ba? Yan po ang signs na kayo po ay lumalago. Lumalawak din po ang inyong mga nasasakupan. Amen? O sino dito yung may mga magagandang testimony sa buhay na simula nang nagtiwala sa Panginoon, ibinigay ang buhay, sinunod ang tithes, talaga naglingkod sa Panginoon, dumami ang ari-arian? Wala. Amen, di ba? Nagkabahay, nagkasasakyan, nagka-business, di ba? Biglang na-promote. Wow, That's the sign that you are growing. Di ba? O hindi lang sa personal na buhay, ministry. Yung mga hinahandle mo. Dumadami. Nagiging leader. Di ba? Nag-share na rin ngayon. Di ba? That's the sign that you are growing. And when those people na hinahandle mo ay nagpunta sa iba't ibang lugar,
Dala-dala po nila yun. Lalawak po yung network mo, lalawak ang territory mo. Alam niyo po kagabi, pinag-uusapan namin, kasi si Alex po ay doon po sa bahay ng tatambay sa mga nakalipas na araw. Tapos tinanong namin si Alex, Alex, ilang taong ka na? Sabi niya, pinanganak po ako 2008. Ilan yun? 16? 16, no? Sabi ko, hala. Sabi ko, nag-church na ako. No? Nag-umpisa na ako mag-cell group. 1-year-old ka pa lang. Tapos ngayon, ikaw na yung sinesell group ko. Grabe, 16 years after. Sabi ko, grabe naman po, Lord. So sabi ko kay Alex, cell group mo si Zil. Sabi ko, yan, sa cell group mo yan, si Bowie. Ganun yung mga nangyari. So parang, grabe no, kung hindi lang natin napapansin, pero we're really growing. Even the Powerhouse Church, di ba? Growing. Ngayon, meron na po tayong iba't ibang mga outreaches. The Lord is expanding the Powerhouse territories. Pero syempre, kingdom po yan ng ating Panginoon. Amen? Yan. Sabi po dito in Exodus 34:24, sabi dyan, "For I will cast out the nations before you and enlarge your territories. Never will any man covet your land when you go up to appear before the Lord your God 3 times a year." Sige, pwede po tayong tumayo ulit and we will pray to increase naman ang ating mga territories. Papagod po ba kayo? Sige, let's pray. Today we will declare naman, or this time, declare natin that our spiritual territory will be enlarged. Yung mga physical territories natin, emotional territories, financial territories po natin will be expanded, multiplied by the Lord. Sige, sabay-sabay po tayo. Samahan niyo ako mag-pray. Lord, hear us, Lord God, Panginoon, this time as we pray. And ask you, Father, to expand, Lord God, our territories, Panginoon. Whatever it is na meron kami ngayon, I know, Lord God, that you can multiply it, Lord God, by hundreds and thousands, Lord Jesus. Panginoon, anumang businesses ang meron ng mga kapatid kong ito, Panginoon, anumang pinagkakakitaan, Panginoon, trabaho, Panginoon, hanap buhay, at kung ano-ano pa, Panginoon, na binibigay mo sa kanila, Lord God, para magkaroon ng income, Lord, expand these businesses, Father. Panginoon, anuman ang mga spiritual situations ng aming mga buhay ngayon, kung close man kami sa iyo or hindi, Lord, expand, enlarge, increase, Panginoon, our spiritual lives, Father. Panginoon, this time, Panginoon, hayaan mo na mas marami pa kaming maabot ng mga lugar, Panginoon, mga bahay, mga buhay, Lord God, to share your salvation, to share, Lord God, your goodness, Panginoon, sa mga taong ito. And Lord, right now, we are claiming, Father, that this year, we will see expansion in our lives, Lord God. We will see promotion. We will see progression, Panginoon. We will experience change, Panginoon, sa aming mga buhay, and we will never be the same again, Father. Lord, help us to change our destiny, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, upo na ulit tayo. Wala akong ibang mamaya pa po yan. Okay, next naman po. Third point. Yan. Favor be upon me. So kanina, yung prayer ni Jabez, sabi, I pray that you would greatly bless me. Yun yung number 1. And increase my territory. That's number 2. This time, may your favor go with me. Alam niyo po sa ibang translation, yung favor be upon me is like, let your hand be with me. Yun po yung ibig sabihin nun. Kung isa-search niyo po ang verse na yan, yun po kadalasan yung makikita yung translation. Let your hand be with me. Alam niyo po, kapag ang kamay ng Diyos ay nasa sa iyo, kasama mo sa buhay mo, nothing will make you fail. Even when there is failure, written all around you, kahit parang wala nang sinabi, yung nanay mo sinabi na wala ka mararating, di ba, mga ganyan? Di ba? Wala ka maaabot, hanggang dyan ka lang. Kung kahit ganun man yung sitwasyon sa buhay mo, nakapaligid sa'yo, you will gracefully succeed. Why? Because you have the hand of God
in you. So bibigyan ko po kayo ng story. In Esther 8:4, kilala niyo po ba si Queen Esther? Hindi. Siyempre, hindi na naman. Okay, sabi po dito, bibigyan ko kayo ng story. Si Esther po ay isang queen. Siya po ay napiling maging babae ng king nung time na yon. And si Esther po ay isang Jew. Isa po siyang Hudyo. Then one day, parang yung isa sa mga matataas in position ng king, parang meron silang plano to kill all the Jews sa lugar na yon. So etong si Esther, sabi niya, hala, lumapit sa kanya si Mordecai, sabi niya, Esther, baka pwede mong ilapit sa king. Baka pwede mong i-request sa king na huwag tayong patayin. So si Esther, sabi niya, okay, I need to help my people. Diba? Dito nga yung yung patay kung patay, bahala na kung anong mangyari, basta ilalapit ko to sa hari. So nung time po na yon, sila pong mga babae ng king ay hindi po basta-basta pwedeng lumapit sa hari kahit anong mangyari. Sila po ay pinapatawag lang. O kumbaga, kung merong 100 sila na girls ng king, o next week, si Esther naman, o next week, ikaw naman, next week, ganyan. Ganyan lang po sila. Noong time na yon si Esther, hindi niya pa oras. Pero, alam niyo pong ginawa niya? Tinake niya po yung risk. Nagbihis po siya, naligo siya, nagpabango siya, nag-ayos siya talaga ng damit. And then, lumapit po talaga siya sa king. At alam niyo po kung anong naging gesture ng king nung time na yan. Nandyan po yan. Sabi dyan, and the king by custom held forth the golden rod of the king with his hand, by which the token of his mercy was showed. And then Esther rose up and stood before the king. Noong time po na yan, sabi dyan, kapag daw po ang gold scepter ng king ay tinutok sa yung ganyan, that is showing, or that's a symbol, parang pagpapakita that you have won his favor at pwede kang lumapit sa kanya. And that's what happened to Esther. Hindi niya pa time, hindi pa dapat siya pumupunta doon, pero napunta po sa kanya ang favor ng king. At alam niyo po, ang ending po niyan, nabaligtad po yung pangyayari. Hindi po naubos ang Jews nung time na yon because of Esther's request. Ang nangyari po, ang pinatay is yung nagbigay ng ordinance, na patayin lahat ng mga Hudyo. So kung makikita po natin dito, sometimes takot po kasi tayong mag-take ng risk. 'Di ba? Madalas takot po tayong mag-take ng step sa ating mga buhay. Minsan hindi po natin maumpisahan yung pinapagawa ng Lord sa mga buhay natin kasi natatakot po tayo. Minsan nauunahan po tayo ng mindset na, ay baka hindi mag-succeed. Baka yung business na itatayo ko, baka malugi. 'Di ba? Baka pag nag-apply ako, hindi ko matanggap. Yan, yung mga baka natin eh. Minsan uunga na lang kayo dyan, kakabakan nyo. 'Di ba? Baka pag nag-sell ako, walang umattend. Baka pag nag-share ako, walang makagets. Yan po yung mga mindset po natin eh. 'Di ba? Pero naisip nyo po ba na baka, kaya puro baka ang inyong sinasabi is kasi ang kaaway na po ang may kontrol ng ating buhay. Baka yung faith nyo po nalimitahan na. Baka po yung courage nyo, yung passion nyo, yung buhay mo may border na. Naharangan na. Baka nakalimutan na po natin na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin is the God who can remove borders. It's the God who is limitless and is the God of the impossible. Baka nakakalimutan po natin yan, kaya puro din baka lang din ang mga sinasabi natin. 'Di ba? Nawawala na po tayo ng kumpiyansa sa kakayanan ng Panginoon kasi limitado na po tayo ng kaaway eh. Nawala na tayo ng kontrol sa buhay natin. Alam niyo po, kapag nasa iyo ang pabor ng Panginoon, ikaw palagi ang mauuna. Amen? Amen doon, no? Alam niyo po, kapag nasa iyo ang pabor ng Panginoon, never kang mahuhuli. Hindi ka makukulelat. Ikaw palagi ang mananalo. Hindi ka po matatalo kapag nasa iyo ang favor ng Panginoon. Sabi dito, when God favors you, what is meant to break you will propel you towards a breakthrough.
Ang ganda po niyan. Kapag tayo daw po ay pinaboran ng ating Panginoon, anumang mga plano ng kaaway para i-break ka, sirain ka, pabagsakin ka, will just be used kung pa-propel, parang ibabato ka doon, para magkaroon ka ng breakthrough. So yung breaking na plano ng kaaway, nagiging breakthrough kasi merong favor ng Panginoon. Sino po dito naka-experience yung problema mo, biglang nakita mo malaking blessing pala? Amen, di ba? Parang akala mo, iniiwan na ako ng Lord, binabayaan na ako ng Panginoon. And then suddenly, na-realize mo, mas maganda palang plano ang Lord blessing pala yon kaya hindi nangyayari. Meron? Meron. So, what's breaking you or what's meant to break you, sometimes, daan ng Lord, way ng Lord, to put you into a breakthrough. Di ba? Tayo lang kasi minsan, Lord, bakit ganyan ka? Pinabayaan mo ako, di mo baka pinakikinggan? Pero hindi natin alam, mas magandang plano ang Panginoon. Amen? So tayo po tayong lahat. Ipagpe-pray po ulit natin ito. This time, favor naman ng Lord ang ating hihingin. So when we feel na hindi na po tayo makatayo, when we feel that we don't see a way out sa mga problema po natin, hindi na ako makaahon-ahon sa sitwasyon na to, paulit-ulit. Hindi na ako nakaahon sa utang. Hindi na ako nakaalis sa problema ng pamilya. Lahat ng anak ko galit sa akin. This time, when we feel down, when we feel limited, trapped by the works of the enemy, we will ask for God's hand to be upon our lives para makalaya tayo dito. So let's pray. Lord God, Panginoon, sa oras po na ito, Lord, I want you, I'm requesting you, kami po ay nagpapakumbaba, Lord God, that you stretch out your hands, Lord God, to the lives of these people, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na maabot ng iyong kamay, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Panginoon, so that whatever, Panginoon, na nilagay ng kaaway, Panginoon, sa kanilang buhay to stop them, Panginoon, to limit them, Panginoon, to trap them, Lord God, na hindi makakilos, hindi ma-experience yung blessing mo, Panginoon, hindi ma-experience yung love mo, yung joy, Lord God, of being with you. Lord, help them, Father. Touch them right now, Lord God. We're praying, Lord God, Panginoon, na yung kamay mo, Lord God, na may dalang pabor, Panginoon, ay sumaaming lahat, Lord God. Na anumang hahawakan ng aming kamay, Panginoon, ay magiging successful, Lord God. Anumang bagay na aming gagawin, Lord God, ay pagpapalain mo, Panginoon. Maging lahat ng mga lugar na aming pupuntahan, Lord God, dala-dala namin yung pabor mo, Panginoon. Laging kami yung mauuna, Panginoon. Hindi kami mahuhuli, Lord God. Laging makapanalo, Panginoon, ng lahat ng laban ng aming buhay, Lord, because we know that your favor, Lord God, will be upon us, Jesus. Lord, we are claiming right now that your hand will be forever in our lives, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, upo po tayo ulit. Wala ako. And last na po. Ito na, malapit na po yung tumugtog. Yan, last point. So kanina, greatly bless me. Pangalawa, increase my territory. Pangatlo, let your favor or your hand be upon me. This time, medyo iba na to. Take evil away so that I will not be in pain. When you are blessed, you need to be protected. Tama po ba? You need to be defended. Paano? Para mas magets nyo. Sino po dito yung may mga gold jewelries? May mga diamante sa bahay. Meron po kayo? Meron? Paano nyo po tinatago? Nilalapag nyo lang bang ganyan sa table? Yung mga gigintuin nyo. Grabe naman pong yaman nyo, no? Ilalagay nyo lang. Nakasingit lang sa mga sofa. Ganun po ba natin tinatabi? Okay, yung mga pera po natin, yung mga libu-libuhin po natin sa bahay. Paano po natin tinatago? Nakasobre, nakabalot sa tela, nakabalot sa scarf, nasa ilalim ng mga damit, nasa ilalim ng cabinet. Di ba ganun po natin ginagawa? Kasi pinoprotektahan po natin yung blessing. So si Jabez, dahil ang prayer niya, yung unang tatlo, puro parang pakabig sa kanya eh. 'Di ba? Parang, Lord bless me.
Diba? Enlarge my territory, Lord. Tapos ano yung pangatlo? Let your favor be with me. So parang, sabi nung kaaway, ay, pinapaboran ng Lord, Sige. Pinlano agad ng kaaway. So etong si Jabez, alam niya that his blessings need to be protected and defended. That's why, yung pang-apat na prayer request ni Jabez is to take evil away from me. So when the Bible says that Jabez was praying for blessing, sabi niya, nako Lord, please don't allow the devil to prevail. Sa tuwing makikita po kasi ng kaaway na ikaw ay pinagpapala, sa tuwing nakikita po ng kaaway na napapaboran ka po ng Panginoon, or nag-step up ka sa ministry, sinisipagan mo bigla, nagpe-pray ka bigla, nagde-devotion ka na bigla, kapag nakita niya po na marami ka nang naaabot ng mga tao, marami ka nang nagagawa para sa Panginoon, the enemy will attack to bring you down. Gagawa po siya at gagawa ng paraan para maalis yan sa'yo. Lalagyan ka ulit niya ng maraming limitation para hindi ka na naman makakilos. Gagawa siya ng mga problema that will demotivate you, that will limit you, that you will feel na I'm not worthy to serve God anymore. Meron kanyang ganyang moments. Parang hindi naman ako deserving lumapit sa Lord. Sino po dito bago mag-pray, parang iniisip mo, sa dami ng kasalanan ko, pinakikinggan pa kaya ako ng Lord? Meron po ganyan? Parang, kakausapin pa ba ako ng Lord sa dami ng paulit-ulit kong kasalanan ginagawa sa Kanya? Gawa po yan ng kaaway, yung ganyang mindset. He's just trying to limit you. Kasi alam niya na kapag kinausap mo ang Panginoon, talo na siya. Wala na siyang magagawa. 'Di ba? So etong si Jabez, sabi niya, teka, maganda tong mga prayer ko eh. May blessing ako, may favor ako, may territories ako. Dapat maprotektahan ko to. So yan po yung naging prayer ni Jabez na pang-apat. Sabi po in Jeremiah 15:21, I will save you from the hands of evil people. I will set you free from those who treat you badly. Ganda, no? Ganda nung verse. Sabi niya, ililigtas kita sa mga kamay ng mga masasama. Palalayain kita sa mga nananakit sa'yo. Oh. Diba? Kaya po dapat sa prayer natin, lagi po nating hinihingi sa Panginoon na ilayo niya po tayo sa masama. Diba? Dapat lagi pong kasama yun sa mga panalangin po natin because we don't know, hindi po natin alam. Anytime pwede pong umatake ang kaaway. Lalo po sa panahon ngayon, diba? Yung mga nag-outreach, nako, sinasabi ko po sa inyo, malaking target po tayo ng kaaway ngayon. Kasi ayaw niya ng expansion ng kingdom ng Panginoon. So gagawa siya ng paraan to stop you. Ayaw ng Lord mapagpala ka. Ayaw ng Lord umunlad yung buhay mo. Ayaw ng Lord makapag-ministry ka. So pipigilan ka niya. So dapat po, in our daily prayers, let's ask the evil to flee from our lives, from our territories. Diba? From the blessing. Isipin mo, binigyan ka ng pabor ng Panginoon, tapos nanakawin niya. Papayag ka ba? Diba? Ito na yung chance ni Jabez na mabago yung destiny niya. Ito na yun Tapos kukunin ng kaaway? Diba? Hindi pwedeng ganon. So gusto niya, Lord, take this evil away from me so that I will not cause pain. So 4 na bagay po yan. Bless me, Lord, greatly. Increase my territories. Diba? Tapos pangatlo, let your hand, let your favor be with me. And then pang-apat, take this evil away from me. Grabe, no? Ganun kalalim yung naging prayer ni Jabez. Kala natin simple lang, pero grabe pala, pinagplanuhan niya pala yung prayer niya. Tapos si Jabez po, kung hindi nyo alam, 2 beses lang siya nabanggit sa Bible. Yan lang po, dyan sa verse na yan. 1 Chronicles 4:9-10. At yung verse po na yan,
ay nasa chapter po ng genealogy. Alam mo yung genealogy? Yung puro mga salinlahi. Nasingit lang po yung prayer ni Jabez na yan sa mga, si anak ni ganito, na anak na ganito, na apo ni ganito. Tapos biglang si Jabez. Tapos yun po, nagkaroon ng prayer in the middle of that chapter. Yun lang. Pero one of the most powerful prayers kahit hanggang ngayon. Diba? In this world. Sige po, tayo po tayong lahat ulit. Last na po ito. Huwag na po kayo magalit sa akin. This time we will pray that God will keep us away from any works of the enemy. Importante po ito. This time, I want you all to pray that the blood of Jesus will be upon your lives, your families, your jobs, your work, your businesses, lahat ng aspeto ng buhay nyo. I-request nyo that God will put His blood in your lives right now. Sige, hingin natin ito sa Panginoon. Let's pray. Lord, we pray right now, Lord God, that you take this evil away from us, Father. Panginoon, keep us from the works of this enemy. Panginoon, any plans, Lord God, na ginagawa niya ngayon to stop us, Lord God, to prevent us from doing our ministries, Father, for us to experience your blessings and your favor. Lord, lahat po ng ito, Lord God, ay aming sinisira at winawasak, Lord God, by the name of your Son, Jesus, Panginoon. And Lord, right now, we are applying blood, Panginoon, sa lahat ng aming mga buhay, aming mga pamilya, kaibigan, Panginoon, our ministries, our families, our territories, Lord God, sa aming mga trabaho and businesses, Lord God. Lord, protect us, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, ng walang pagsama mo, Panginoon. Hindi namin kaya ng walang proteksyon ng banal mong dugo, Lord God. And Lord, right now, Panginoon, sino man sa amin ngayon, Lord God, ang nangangailangan, Panginoon, ng pagpapalaya, Lord God, sa mga sakit, Panginoon, pagpapalaya sa mga utang, Lord God, pagpapalaya sa matinding kalungkutan, Lord, touch them, Father. Free them from the works of this enemy. Alam namin na ang kaaway ang naglagay sa kanila niyan, Panginoon. At right now, Lord God, we are claiming that you are the God who breaks chains, Father. Panginoon, you are the God who free people, Panginoon. You are the God who saves, Father. And Lord, Panginoon, lalabas kami sa lugar na ito, Lord God, na pinalaya mo, Panginoon. Na pinagpala mo, Panginoon. Na pinaburan mo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. O, hindi pa tayo tapos. Sige, upo na kayo. Wala pa. Yan. So church, since prayer ang topic po natin, let's keep on asking. Asking God, syempre. Let's keep on asking God. Let's keep on trusting God that He is at work doing great things for you. Patuloy niyo pong pagkatiwalaan ng Panginoon na pinakikinggan niya po ang lahat ng mga panalangin niyo. Sometimes, hindi man dumating yan sa panahong kailangan na kailangan mo, but the Lord has His own timeline. Hindi man natin i-expect kung paano yan dumating, hindi man natin alam kung paano yan darating, but if it's in the will of God, it will surely happen. Intayin lang po natin. Makita man po natin or hindi na sinagot ng Lord yung prayers natin, okay na yun. Let's keep on asking and praying to the Lord. Why? Because your prayers can change your destiny. Mababago po ng panalangin natin ang ating mga buhay. And you are being heard by the Lord. Alam niyo po, itong 4 na bagay na to ay patunay na ang Diyos po ay nakikinig. Why? So on the last part of that verse, after mag-pray ni Jabez, ang naging response lang po ng Panginoon is God granted His request. Binigay po agad ng Panginoon yung hinihingi ni Jabez. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi po in John 15:7, sabi diyan, if you remain united with me and my words with you, then you can pray for whatever you want and your prayer will be answered.
Sabi, no? Basta, di ba? Kasama mo ang Panginoon, nasa will yan ng Panginoon, galing yan sa salita ko at hindi kinukontra niyan, ang plano ko para sa'yo, then it will be answered. Ito po yung iiwan ko sa inyong quote. Hindi ko alam kung sino nagsabi niyan, sinearch ko lang. Sabi po dyan, Jesus truly meant for us to move mountains. Tama, di ba? He wants you to move mountains. But we are meant to move the mountains God wants moved. Hindi po lahat ng mga ipinagpe-pray mo ay ibibigay ng Lord sa'yo because He has better plans. And not every mountain should be moved in your life. Alam niyo po, if our prayer is according to His words, and if it's according to His will, it will surely be answered. Like nang nangyari po kay Jabez. Bago po kayo manalangin, isipin niyong mabuti, is this against God's will? Plano po ba ito ng Panginoon? Diba? Ito po ba ay nasabi, nasa salita ng ating Diyos? And if it's yes, then pray for it. Keep on praying, praying and praying all over again hanggang sagutin po ng Panginoon ang mga panalangin na iyan. Yung prayer po ni Jabez, very short. Quick lang po siya. But the Lord listened and He answered. Wag kayong mawalan ng mga tiwala, pananampalataya sa Panginoon. Naririnig po tayo ng ating Diyos. Amen ba? Sino po dito patuloy na mananalangin at lalapit sa Panginoon? Amen? Huwag po kayong magsawa. Naririnig po tayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Gustong-gusto niya pong ibigay lahat sa atin. Minsan tayo lang po yung hindi ready na tanggapin. Okay? So sana po may natutunan po kayo sa mensahe ng Lord today. Hindi na po ako magpe-pray. Pero sana po napagpala kayo ng salita ng ating Diyos. Sabihin nga natin lahat, appraisal. Saan ba natin ito madalas marinig? Sa? Yan, alam na alam. Sanay na sanay, no? Appraisal. Ano ba ibig sabihin ng appraisal? Anong purpose nun? Para to determine the value. Dinedetermine yung value. Sinusukat. No. Tingnan mo yung katabi mo. Pag sinukat kaya yan ni Lord. Na? Halimbawa, pag ina-praise yung ating prayer life, kamusta kaya? By the way, sabi ko, babatiin ko yung mga nasa online. Maraming salamat na kasama namin kayo ngayon. Elizabeth AP from Bulacan. Estela Palyar from Dubai. Kay Brent Martiliano from Isabela. Arman Cuevas from Mandaluyong. Habagat Mary from Quezon City, Novaliches. Kay Maricel Gabito sa Valenzuela, kay Maricel from Fairview, kay Mark sa Negros Occidental, kay Maricel ulit, hindi, yun na, nabati ka na to. Kay Juna sa Japan, kay Mark sa Negros Occidental, Yeshua from Taguig, and Perico Ramon from Tarlac. So hindi ka na mababati yung iba, maubos oras natin. Alam nyo po, wag natin laging tingnan lamang ang pagpapala at pabor ng Panginoon palagi sa mga bagay na material. Okay? Wag parang laging wag tayong maging prosperity gospel na yayaman. No, parang minahal mo lang si Lord kasi baka payamanin ka, no? Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Anak, ilagay mo nga dyan, Psalms 37 verse 4. Memorize natin ito, no? Ano sabi sa Psalms 37 verse 4? Sino nakakaalam? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires
of your heart. Ibig sabihin ng delight yourself. Ang pinanggagalingan ng kaligayahan mo sa buhay ay ang Panginoon. Amen? Kaya ka masaya, kaya ka merong joy, gawa ni Lord. Tandaan mo yan, Ronan. No? Sabi mo sa katabi mo, gawa ni Lord. Bakit kita sinabi? Nung isang araw, ito yung mga pagpapala ng Panginoon. Nung kamakailan, meron akong nakakwentuhan isa sa ating mga kapatid. Sabi niya, Pastor, may gusto kong ano sa'yo. Kasi may dumating na favor at blessing ang Panginoon na hindi ko naman pinag-pray. No? Kalahin mo yun, no? Hindi mo naman pinagpe-pray, pero dumating. Kasi, Pastor, inoperan ako ng promotion eh. Anong problema ka ako? Inoperan ng promotion. Actually, 4 or 5 na pinagpilian at nagsalita na yung management. Yung mga kasama ko doon, hindi nila masyadong type. Ako yung type na ma-promote. So, more likely ako. Bakit parang atubili ka? Kasi inisip ko, alam mo, kasi senior manager position na halos yun eh. Yung susunod nun, yun na yung pinakamataas na posisyon. Kumbaga, number 2 na yun. Yung kasunod nun, number 1 na. Bakit parang hindi ka natutuwa? Kung hindi mo man pinag-pray, ano pa rin yan? Kasi, Pastor, ang inaalala ko, baka mabawasan yung oras ko sa Panginoon. Baka mabawasan yung oras ko sa Lord. Baka mamaya tamaan yung Sunday. No? Alam mo yun? Yun yung kasi yung puso na itinatama na ng Panginoon. Your delight is the Lord. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sinong may gusto ng promotion in life? Di ba gusto naman natin yan di ba? But look, when the heart is right, alam ng Diyos yung dapat niyang ibigay sa'yo. Amen? Alam niya, ready ka. Kaya nga minsan, nagtasabi, nalulungkot ko kasi baka maapektuhan yung paglilingkod ko sa Panginoon eh. Alam mo kung bakit? Ang priority na ay ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Yun yung sinasabi pa rin lagi natin pinag-uusapan, Matthew 6:33. Kapag sa buhay natin, pinipili na natin unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, yung kailangan mo idadagdag. Kaya minsan, hindi mo pa pinagpe-pray, binibigay na ni Lord. Amen? Kasi tumama eh. Tumatama na eh. Ang problema sa atin, imbis na tumatama yung buhay natin, nananatili tayong may tama. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang may tama yan? Anak, pakiyan naman sa James. Book of James. Chapter, ano yun? Kalimutan ko ano eh. James 5:16. Sabi rito, the prayer of a righteous man is powerful and effective. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen? Lahat ng anak, mahal. Amen? Na? Meron kang 2 anak. Yung isa loko-loko, yung isa matino. Parehas humingi sa'yo. Humingi parehas sa'yo ng tig 1 million. Sinong bibigyan mo? Sinong bibigyan mo? Bibigyan mo parehas? O kasi, tig 1 million kayo para fair. Bibigyan mo parehas. Bibigyan mo ba? Isa loko-loko, isa matino. Sinong bibigyan mo? Palagay mo. Yung matino. Ba't di mo bibigyan loko-loko? Kasi baka pag binigay mo yun sa kanya, lalo niyang ikapahamak yun.
Kaya ka binigyan kasi mahal ka, at kaya ka hindi binigyan kasi mahal ka pa rin. Amen? Kaya tayo minsan binibigyan ni Lord kasi alam ni Lord, ready. Kaya dumating yung promotion. No? Kaya dumating yung promotion kasi alam ni Lord, tama na yung puso, na yung pagpapala na yan, hindi yan ang magiging dahilan para lumayo ka sa akin kasi sa puso mo, ako na number 1. Kaya ready ka na. Amen? Kasi minsan kaya hindi binibigay ng Diyos sa'yo yan, hindi ka pa ready, baka pag na-promote ka, makalimutan mo na lang talaga si Lord. Kaya, nakita ko yung puso sabi, parang hindi ka masaya. Inaalala ko kasi baka yung Sunday ko maapektuhan Baka yung pag-outreach ko maapektuhan Sabi ng Lord, ready na tong anak ko. Bakit? Kasi gusto niya ako na yung unahin. Nang makatotohanan na, alam ni Lord pag pinipake lang natin siya. No? Alam ni Lord yan. Amen? At mga kapatid, sabi ko nga rin, wag natin laging tingnan na yung mga pagpapala sa atin parang, at yung pabor parang laging sa material. Amen? May mga ibibigay ang Lord, may mga inaalis ang Lord sa buhay natin. Katulad ng sinabi ko nga, kasi mahal tayo. Pag may binigay, pag may inalis, praise the Lord. Ginawa yun ni Lord kasi mahal tayo. Palagi natin naririnig na maganda ang plano ng Diyos sa atin lahat. Magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo perfecto. Kahapon dun sa module ano ba kayo kahapon? 9? Or 8? Module 8 yata, dun sa Bible schooling nila, yung mga leaders natin. Hanggat tayo nananatili kay Kristo, maaaring hindi nga perfecto, pero alam mo yun yung focus mo si Lord, gusto mo siyang mapaglingkuran, gusto mo siyang mabigyan ng lugod, gusto mo siyang mahabol. Somewhere along the way, nadadapa pa rin ganyan, pero magpatuloy tayo sa Lord, no? Magpatuloy tayo sa Panginoon. Patuloy tayong lumapit, magsumikap sa Panginoon. Eventually, makakarating tayo doon. Ba't ko sinasabi ang mga bagay na ito? Huwag po tayong patuloy lumapit sa Panginoon because of material blessing, because of promotion, because of these things. God has a wonderful plan. And greatness is not always paralleled with material things. Maganda ang plano ng Diyos kay San Pedro. May magandang plano si Lord kay Peter. Ano yon? Ang ipako siya sa krus ng pabaligtad. May magandang plano ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa buhay ni San Pablo. Iyon ay ang pugutan siya ng ulo. May magandang plano ang Diyos kay Juan Bautista. Yun ay pugutan din siya ng ulo. Yung magandang plano ng Diyos kay John the Beloved, yun ay ang iprito siya ng buhay at nang hindi siya mamatay, itapon sa isang isla. Amen? Pero meron din namang kakaiba naman, magandang plano ng Diyos kay Daniel na iniligtas mula sa mga bibig ng leon at manatili kasama ang hari. May magandang plano rin ng Diyos kay Shadrach, kay Meshach at Abednego na iniligtas mula sa gitna ng apoy at patuloy naging tagapaglingkod sa hari. May magandang plano rin ng Panginoon kay David na tatalunin niya ang isang Goliath na mula sa pagiging pastol magiging hari. Sa lahat ng ito, magtiwala tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran at tayo ay patuloy lalakad, maglilingkod. Andito ka man sa nagtatagumpay sa mata ng mundo at maaring minsan sa mata ng mundo hindi ka nagtatagumpay, pero dahil yun ang plano ng Diyos, you know, the greatness of your service in God. Alam niyo pa mga kapatid, wala dun sa tinanggap mo. Naandun sa binigay mo. The greatness, no? Ng paglilingkod natin sa Panginoon. Wala yan. Sabi mo, ang tindi ng blessing sa buhay nito, siguro grabe paglilingkod nito. Wala yan sa tinanggap mo, nasa binigay mo. Anong klaseng buhay, paglilingkod,
ang ibinigay natin sa Panginoon. Maglilingkod ka lang ba pag ililigtas ka sa apoy? Maglilingkod ka lang ba kapag tatalo ka ng isang Goliath? Si Pedro, ipapako sa krus, pabaligtad, hindi umatras. Amen? Sa kahit anong sitwasyon, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. At kita yan ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating mga puso. At merong magandang plano palagi ang Panginoon. Ano mang bagay yung darating na yan at kailangan natin lakaran mo lang. Hindi naman talaga tayo para dito, mga kapatid. Palagi ko sinasabi sa atin lahat, hindi po tayo para sa mundong ito. Aalis po tayo rito. Sa pag-alis natin dito, merong appraisal. Amen? Yung appraisal na yon, yan magde-determine. Ipapasok ka ba sa loob o sasabihin, fake ito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sana pasok ka sa appraisal. Kaya sa kahit anong sitwasyon, alam niyo mga kapatid, tapat naman ang Diyos. Pero wag nating gawin ang pagsunod sa Panginoon dahil lamang sa mga pagpapala. O dahil lamang sa mga pabor na naririnig natin, oh may promotion doon, oh nagkabahay yun, oh nagkasasakyan yun. Sige nga, ako nga rin, tingnan ko nga. No? Hindi po corrupt si Lord. Alam niya yung mga anak niya. Sabi ko nga yung 2 anak, loko-loko, isa matino. Pag nakita naman ni Lord naman na ready ka para doon sa mga blessing na yon, for you, tas hingin, pwede nating hingin in prayer. No? Lord, gamitin mo yung buhay ko, maging blessing sa buhay ng iba. Alam din ni Lord yan kung prank yan o scam yan. Amen? Alam ni Lord kung ini-scam mo siya, Lord, bless me so that I can be a blessing. Amen? Gusto mo, yung pala, gusto mo lang magpa-rhinoplasty. Gusto mo lang magpa-ayos ng ilong, no? Alam ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord. Patuloy po tayong manalangin. No, nakita natin yung prayer ni Jabez. Amen? Huwag kang mahiyang humingi sa tatay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiyang humingi. Malay mo, ibigay sa'yo ni Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.